last call for the voting. We still have the #1 spot, so let's just maintain that. Let's keep rallying, let's keep voting, and hopefully we keep at #1. Last call na talaga natin para mag-vote at ibigay ang full support natin para kay Michelle D and talagang yung hashtag bayanihan. Pero mag-ingat din tayo sa mga nakikiride on na scammers ha. Beauty queens are posting for the voting. I am so grateful to have so many celebrities, public figures just rallying behind the whole country. Of course, this is not my personal battle, but it's a battle for the Philippines. And to see all of these public figures rallying their own supporters to support me as well, it's such a heartwarming feeling. Of course, bayanihan is unreal. You really feel the presence of our fellow Pinoys really wanting the crown, really doing their best. At the end of the day, there's only going to be one winner, but I just really hope that all of the Filipinos know that I'm giving it 100% of myself, 1,000% of myself, just to make you all proud. Last call for the voting. Yes, last call for the voting. We still have the #1 spot, so let's just maintain that. Let's keep rallying, let's keep voting, and hopefully we keep at #1. Michelle, how do you? Napakasimple lang talaga mag-vote. Ayan o, pumunta lang kayo sa Play Store, tignan niyo yung Miss Universe app, i-download nyo doon sa phone nyo o kaya doon sa computer. And then, kapag na-download nyo na, i-open nyo na yung Miss Universe app. And then, from that app, hanapin nyo lang si Michelle D. Or meron kayo makikita na star sa bottom center. I-click nyo yon and then, piliin nyo si Michelle D and then, vote na. So, ganun lang kasimple. Pero, mag-ingat kayo sa mga scammers ha, kasi may nakikiride on na kunwari daw bibigyan kayo ng pera sa GCash, tapos yun pala, may ipapabayad sila sa inyo na OTP fee, processing fee, ganun. Kaya mag-ingat kayo sa mga nakikiride on na scammers. So, balikan ulit natin itong leaderboard sa voting na gusto ko lang mag-commentary sa isang owner ng pageant na kakasimula lang na ito yung pinaka-asam-asam niya na gusto niyang na makuha o kaya maka-avail ng mga fan votes from Pinoys. Kaso hindi niya inalagaan ng mga Pinoy nilaro-laro niya. So, sa tingin niya, siguro okay yung strategy na gumagamit siya ng negative emotions, lagi niyang tinitrigger ang mga Pinoy para mag-react ang mga Pinoy negatively in order na makapag-generate ng views. Tapos, ganun lagi ang ginagawa-gawa niya hanggang naumay na ang mga Pinoy. So, wala nang nanonood sa kanyang pageant. And then, here comes another factor na key partnership siya sa mga ibang pages, pageant pages na may naayaw sa mga Pinoy. So, nagkaroon tuloy ng mas malalim na bitterness. Kumbaga parang gano'n. Kaya, alam niyo yon kung if you want Philippines to love you or if you want Philippines to love your page or organization, they will give you all their best. Mamahalin ka na ng mga Pinoy. Basta, isa lang ang dapat mong gawin. Alagaan mo sila ng tama. Kasi kapag wrong yung strategy mo na you still believe na effective, well, wala talagang mangyayari sa'yo kung puro selfishness or hatred ang papairalin mo. That's why ngayon, medyo wala na talagang tumatangkilik sa kanyang pageant. Imagine, 113 or 114, hindi ko alam kung accurate yun. Basta, we have more than 110 population dito sa Pilipinas as of 2023. So, syempre, aakyat pa yan, no? Na we have a vast, parang gold mine dito sa Pilipinas. Basta, tratuhin lang ng maayos ang mga Pinoy, we will all give our best para suportahan ang isang candidate, ang isang organization, ang isang pageant, basta tratuhin lang ng maayos. Alam mo ba, parang nakakagaan ng feeling, no? Kasi nagbabayanihan tayo, tapos nag-unite talaga tayo as one, especially about sa fan vote na alam natin na magkakaroon ito ng malaking impact or benefit hindi lang para kay Michelle D, kundi para na rin sa mga cause, yung mga advocacies na may matutulungan such as yung mga patients ng Autism Awareness Philippines. Tapos, nagpapasalamat din ako kasi you support my videos, my vlogs, kahit na hindi man perfect, kahit na may kulang-kulang,
pero meron pa rin nanonood, and I'm very thankful kasi hanggang ngayon may mga nagsusubaybay kasi sa mga bagong uploads ko. Tapos I am also parang requesting siguro na sana masuportahan nyo rin ako sa panonood even after vlogging, especially sa mga non-pageant na topics na dinidiscuss natin dito sa video. And I hope na may mga natututunan talaga kayo the way I vlog or the way I share stories, o di ba? Nakakapagpabagabag, tama ba 'yon? And sana let's keep on supporting Michelle D hanggang end ng Miss Universe. And I hope to see you again after Miss Universe. O, di ba? Kasi ang saya-saya. This is the first time na ganito yung bongga yung concentration ko or yung pagtutok ko sa isang pageant. Hindi ko to ginawa before edition. So, nakakagaan lang talaga kasi ng puso. Lalo na itong kindness campaign. It's because hindi ko ina-expect na matitame ang mga rabid fans, o di ba? Kaya marami ang nabonggahan sa pagpapatupad ng kindness campaign kasi may mga ibang countries din na sumusunod na rin sa kindness campaign na instead na magwarlahan, magmahalan na lang, o di ba? And yes, eto na yung mga wish nyo na magdi-discuss talaga tayo ng pageants, and yes, more pageant vlogs to come. Kasi natutuwa ako na marami palang may gusto na pageants yung topics natin, no? Okay? So, I hope na may na-learn kayo dito sa video na ito, kahit na kung ano-ano yung pinagsasabi ko. I'm going to give another update siguro mamayang gabi kasi walang masyadong ganap ngayong day 10. It's all about rehearsals and then kanya-kanyang eme na ng mga candidates. And ngayon na alas 12 ng tanghali, I'm very sure na tulog na yung mga candidates kasi magkaiba tayo ng time zone sa Nicaragua. I think 12 or siguro 10 p.m. na ng gabi doon. Yun, correct me if I'm wrong yan na lang. Okay, so that's it guys. Thank you for watching. See you again later.